Hello guys, andito po tayo sa lugar ng Barandal, Calamba City, Laguna, Philippines. Muli po tayo maglakbay para sa ating ginagawa dapat ay may matutunan at makatulong sa ating kapwa. Ulitin ko po, sa tuwing tayo ay mayroong ginagawa, dapat ay makatulong at may matutunan sa lahat ng ating ginagawa. Kaya naman samahan niyo po ako sa ating paglalakbay na ito, na kung saan ang lugar ng Barandal, Calamba City, Laguna, Philippines ay napakagandang lugar. Dito po ay maraming establishmento na kung saan ay mayroong business na establishmento at meron din mga apartment or paupahan na mga bahay para mayroong matuluyan ang mga nagtatrabaho sa mga malapit na factory sa lugar na ito. Kaya salamat sa inyong pagsama mga guys, at sundan nyo lang po ang mga aking ginagawa na kung saan ay may matututunan at makatutulong sa lahat ng mga manunood. Kaya ito po tayo naka-standby para magpatuloy sa paglalakbay po na ito. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Sa inyong pagsama, tapusin nyo lang po ang video ito at kayo po ay dadalhin ito sa magandang patutunguhan. Meron po tayong mga issue na kung saan ay dapat ay nagkakaroon ng katugunan, kaalaman, kaayusan para ang ating buhay ay talagang ayon sa pangako ng Diyos in John 10:10, magkaroon tayo ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Pero tandaan po natin, sa ating paglalakbay sa mundong ito ay mayroong mandaraya, magnanakaw, magwawasak at papatay sa ating buhay. Ito ang magandang matutunan po natin at makakatulong sa ating buhay. Kaya naman, sa ating mga ginagawang ito, makita po natin na ang Diyos ay mayroong magandang plano sa ating buhay. Ang pinakamagandang plano sa atin ng Diyos sa ating buhay ay magkaroon tayo hindi lamang buhay sa mundong ito, kundi buhay na walang hanggan. According to John chapter 3 verse 16. Sabi po doon, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun po yung magandang plano ng Diyos. At ang gagawin lang ng tao, sabi doon, ay maniwala, manampalataya. Siyempre, dapat tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya salamat sa inyong panonood at inyong pakikinig sa aking ginagawang ito na mayroong matututunan at makakatulong sa ating buhay. Alam niyo po, ang plano ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Kaya lang, mayroong problema ang tao. Ano ang problema ng tao? Ang problema ng tao ay kasalanan. Para hindi niya makamtan, maranasan ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naman, makikita natin na talagang sa buhay ng tao ang kasalanan ang umahadlang sa magandang pangako ng ating Panginoong Jesus na isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya naman, ang tao ay nagsusumikap magpakabuti at gawin
ang kanyang lahat ng makakayanan para maging mabuting tao. Kaya lang kapos, kaya nagpakilala ang ating Panginoong Kristo sa John 14:6. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Yung kapahayagan po na yun ay sapat na para ang tao ay talagang maniwala according to John chapter 3 verse 16 na tayo ay mahal ng Diyos, iniibig ng Diyos at ayaw niya may mapahamak kahit isa man sa kanyang mga nilikha. Kaya naman ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan para ang tao ay abutin dahil kapos at kapos ang tao sa kanyang kaparaanan. Yung bagang nag-abuloy sa church at ginawa ang lahat ng mabuti at pumasok sa isang relihiyon pero hindi pa rin niya maranasan ang presensya at kapangyarihan ng Diyos para sa kanyang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kaya naman makikita po natin ang Diyos ay talagang puno ng habag, awa at biyaya sa buhay ng tao. Kaya naman nakikita ko po sa ating buhay, kaya ko po ginagawa po ito. Una po talaga sa lahat, tayo ay may matutunan. At ang aking ginagawang ito ay makatulong sa lahat na makakapanood at makakapakinig. Kaya naman, habang itinutuloy ko po ito, ang dapat po nating gawin, sabi sa pahayag 3:20, sabi po doon, ay nasa labas ng pinto ang ating Panginoong Kristo at tumutuktok. Kung sino man ang magbubukas nito, siya ay papasok at pagkasalo silang kakain. Alam niyo po, ang pinakapintuan ng Panginoon sa ating buhay ay ang ating puso. Kumakatok ngayon siya sa buhay at puso mo, ang ating Panginoon. Nasa sa iyo ang desisyon para siya ay pagbuksan at papasukin nito sa iyong puso. At siya ang magtrono sa iyong puso at buhay upang hindi na ang sarili mo ang maghari sa iyong buhay, kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kung ating pong pagbubulay-bulayan, iisipin at nanaisin na talaga magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya, according to John 10:10, ang susi ay nasa ating Panginoong Hesus. Walang tao na pwedeng magsabi kaya kong baguhin ang aking sarili. Walang tao na pwedeng magsabi na sa aking lakas kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Na kaya kong payamanin ang aking sarili, na kaya kong patalinuhin ang aking sarili. Hindi po. Ang katotohanan ay sumisigaw sa kapaligiran. Makikita natin sa kanyang nilikha na sa bawat ating nakikita ang kapangyarihan ng Diyos ay napakalaking katotohanan para tayo ay tulungan ng Panginoon sa aba nating kalalagayan. Kaya minsan pa, itong vlog na ito, itong aking ginagawang ito, inuulit ko po, tayo po ay may matutunan at makatulong para sa mga nawawalan ng pag-asa, sa mga lugmok ang kalalagayan. Ito pong bidyong ito ay maging daan, maging paraan ng Diyos. Kung ikaw ay nagbabalak na ng hindi maganda para sa iyong buhay, pag napanood mo ito, mayroong plano ang Diyos sa ating buhay. Mahal ka niya, kapatid. Pangako niya, hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Kaya nais ng Diyos sa araw na ito na habang pinapanood mo ang bidyong ito, matouch ang puso mo na ang Diyos mayroong magandang plano para sa iyong buhay.
Kung hindi mo na kaya, lahat ng iyong paghihirap, lahat ng iyong pasakit, lahat ng iyong pag-aalala, kayang pawiin ng Diyos at gawing mabuti ang iyong kalalagayan ng ating Panginoon. Ang susi, ang paraan, ang daan ay tanggapin mo ang ating Panginoong Kristo ng buong puso, ng iyong buong pagkatao at kaluluwa. Kumbaga talagang total na ibigay mo na sa Panginoon ang iyong buhay. Dahil ang buhay ay may hangganan at sa Diyos din po tayo babalik. Ulitin ko po, may hangganan ang buhay ng tao at sa Panginoon din tayo babalik. Nawa, itong bidyong ito ay may matutunan at makatulong po sa ating buhay upang sa ganon maranasan natin ang pangako ng Diyos. Salamat sa inyong panonood. Alam ko po nakatulong po ito at pagpalain po kayo ng Panginoon.